Yes, actually nagulat din ako diyan, eh, di ko rin maipaliwanag. Pero nagsimula po ito, 'di po ba nanalo tayo noong 2019. So tayo Mm. yung Congress, bilang kinatawan ng Magsasaka Party List. Kaya lang habang tayo ay nasa Congress, doon natin nadiskubre na yung isa sa mga miyembro pala natin sa Magsasaka Party List ay involved sa scam, sa isang Hmm. investment scam. So 2019 pa lang, tinanggal na namin siya. Noong Mhm. 2020, tinanggal ulit namin siya, ni-ratify namin yung pagtanggal. Pati nga nitong 2022, tinanggal ulit namin siya. Mm. Kaya lang, COMELEC, paulit-ulit na sinasabi na hindi daw tama ang aming pagkakatanggal dito sa na-discover namin involved sa scam. Na ngayon Mm. po ay kulong na, patong-patong na syndicated estafa Sino cases. po ito? Maputol ko na po kayo. Mm. Ito po ay yung grupo ni Dexter Villamin. Kasama po yung ibang mga kamag-anak niya at yung kasama niya si Kiko Tess. So mga nakakulong na rin, yung iba pinaghahanap na sa non-bailable estafa, na syndicated estafa cases. Mm. Ni-report po namin yan sa COMELEC at ayon sa batas, ang COMELEC ay hindi dapat makialam sa intra-party dispute sa totoo lang. No? Kaya ganun pa man, sinabi ng COMELEC na hindi daw tama ang aming pagkakasipa. So yun lang naman ang sinabi ng COMELEC na inapila namin sa Supreme Court. So nito na lang, noong October, nagulat ako, may nag-send sa akin sa Facebook na merong isang nagngangalang Robert Rizal Jr. ang binigyan ng Certificate of Proclamation ng COMELEC. Eh hindi namin po ito kilala, hindi namin ito miyembro, kaya nung i-research namin sa Google saka sa Facebook, lumalabas na siya pala yung founder at nagpapakilalang nominee